Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 20, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 9, verse 14 to 15. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaki kinakasal? Kung wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Narinig natin sa Gospel na yung mga alagad ni Juan ay nagtanong, "Bakit kami nag-aayuno pero yung mga alagad mo ay hindi?" Sa halip na ipagtanggol ni Jesus yung kanyang mga alagad, gumamit siya ng isang imahe, parang isang patalinghaga, isang tanong. Sabi niya, maaari bang magluksa ang mga kaibigan ng lalaki kakasal habang kasama nila siya? Sa Jewish culture po kasi, ang kasalan ay panahon ng kagalakan. Walang pag-aayuno kapag may kasal. Walang lungkot kapag may nagdiriwang. Ang punto ni Jesus ay simple lang. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi puro lungkot ang pananampalataya. Ang problema sa mga nagtatanong ay hindi yung pag-aayuno. Ang problema ay iniisip nila na ang kabanalan ay nasa ritual. Dapat sumunod tayo kaysa sa ugnayan sa Diyos. Minsan, parang tayo din, yung ating faith ay nagiging mechanical na lamang, nakasanayan na lamang. Nagdarasal tayo dahil schedule, nagpa-fasting tayo dahil season of fasting, season of Lent, nagsisimba tayo dahil obligasyon. Pero tanungin natin yung sarili natin. Nararamdaman ko ba ang presensya ng Diyos? O ginagawa ko lamang yung aking religious routine? Kapag kasama mo yung taong mahal mo, hindi mo iniisip ang rules. Ini-enjoy mo yung presensya niya. Ganito ang gusto ni Jesus. Hindi lang pagsunod sa practice, kundi relasyon na buhay. Kaya ngayong araw na ito, lalo na ngayong araw ng Biyernes, sikapin natin na maging mas makahulugan yung ating pag-aayuno, lalo na yung ating fasting. Tingnan natin, ginagawa ba natin to dahil Friday lang ngayon sa loob ng Kwaresma, or ito ay ginagawa mo kasi inaalala mo na ikaw ay nakikibahagi sa sakripisyo ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo kaming hanapin ang iyong presensya, hindi lang sa ritual, kundi hanapin namin yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon. Huwag mo hayaang maging routine lamang ang aming pananampalataya. Naway maramdaman namin na kagalakan, na pagkakasama ka sa aming buhay. Amen. Friends, share din natin yung ating audio gospel for today sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga classmates, o baka meron kang naisip na taong nalilito tungkol sa pag-aayuno, isend natin ito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.